Ako si Jiang Yan. Ang trabaho ko ngayong araw ay makipag-date sa 20 tao. Pang-19 na itong kaharap ko ngayon. Galing ka ba sa prestihiyosong paaralan o ordinaryo lang? Hello guys, tulungan niyo akong timbangin ito. Sa tingin niyo ba, karapat-dapat bang pakasalan ang lalaking ito? Anong score ang ibibigay niyo sa kaniya? Nagfi-fishing ka ba palagi? Iho, kamusta naman ang pangangatawan mo? Lilinawin ko lang sa iyo. Gusto ko, ako ang nasusunod. Ang panganay na anak ni pamilyang Jiang na pinakamayamang tao? Hindi ba't isa lang siyang pipi? 3 minuto na ako rito, pero wala pa siyang sinasabi kahit isang salita. Inaaksaya mo lang ang oras ko. Ayan, magsabi ka ng totoo kay Mommy. Bakit ayaw mo talagang magpakasal? Baka kasi hindi ako maging tapat. Ikaw talagang bata ka, bakit ganyan ka magsalita? May trabaho pa ako. Mauna na ako. Pang-20. Kailangan kong maghanap ng palaban, yung kayang pilitin siyang magsalita. Lee Chun-mei, bitiwan mo ang kamay ko. Lee Chun-mei, sabi ng bitiwan mo ako. Walang hiya kang bata ka. Si Boss Wang ay isang sikat at malaking boss sa Jiang City. Swerte mo dahil nagustuhan ka niya. Ikaw ang may utang na 300,000 dolyar, hindi ako. Kung gusto mo, ikaw ang sumama sa kaniya. Ganyan ka na ba sumagot? Nag-aral ka lang sa ibang lugar? Pagbalik mo ay naging bastos ka na? Kung hindi pa ako naging mapagmatyag habang nag-aayos ng gamit, hindi ko malalaman na wala kang utang na loob. Talagang ibebenta mo ako. Ako ang tiwa mo. Ginawa ko ang lahat para mapalaki ka, tapos ikaw pa ang... Ang kapal ng mukha mo. Pinalaki mo ako? Maagang nawala ang mama ko, at mabilis namang lumayo ang papa ko. Lahat ng ari-arian na naiwan ni mama, naubos mo sa sugal. Kung hindi lang ako nagtatrabaho kung saan-saan, matagal na sana akong wala na dahil sa gutom. Anong nagawa mo para sa akin? Wala kang mabuting nagawa, puro kamalian ang dala mo. Napakadaldal mo. Tulungan niyo ako. Dalhin niyo siya sa kwarto ni Boss Wang. Dadamihan ko ang bayad. Sandali lang. Mahal kong tiwa, napakaliit na bagay. Bakit kailangang magkagulo ng ganito? Isang Boss Wang lang naman iyon, di ba? Sa ganda kong ito, madali ko siyang makukuha. Wag lang 300,000, kahit 500,000 dolyar pa, yakang-yaka ko iyan. Anong kalokohan na naman ito? Wala po, hindi ko magagawa iyon. Tingnan niyo ang 2 malalaking lalaking ito. Ako, parang wala na akong kawala pa. Nakatakas siya. Habulin niyo siya. Habulin niyo. Saan ka pupunta? Saan ka tatakas? May nalalaglag na pera? Akin ito. Sa akin lahat ito. Nagawa mo akong saktan? Madam Jiang, Jiang. Madam Jiang? Ang Madam Jiang ng pinakamayamang si pamilyang Jiang? Ito na ang pagkakataon ko. Ikaw ang kaniyang tiwa, pero nakuha mo pa siyang ibenta? Umalis kayo. Huwag kang masyadong matuwa. Huwag mong isipin na may poprotekta sa iyo habang buhay. Tayo na. Sa pagbabantang iyon ni Lee Chun-mei, siguradong babalik siya para gumanti. Kailangan kong kumapit sa malakas. Tita, salamat po sa kanina. Kakagraduate ko lang po kasi at wala pa akong trabaho. Napakadaming pera ang kinalat mo. Ito, kahit ibenta ko ang sarili ko, hindi ko mababayaran iyon. Gusto niyo po ba, maging katulong niyo na lang ako bilang bayad? Maglinis, magluto, o maglaba, expert po ako sa lahat. Kahit pagkain at tirahan lang ang kapalit, okay na po ako. Iha, ang daldal mo naman. Paano kung pakasalan mo ang anak ko at makipag-usap sa kaniya ng 100 beses araw-araw? At kung may mang-api man sa kaniya, ikaw ang lalaban para sa kaniya. 30,000 dolyar bawat buwan. Pag-isipan mo. Nanaginip ba ako? Tingnan mo,
Ito ang anak ko na si Jiang Yan. Ang batang ito ay hindi masyadong nagsasalita simula bata pa. Kinikimkim niya ang lahat. Ang bawat sasabihin niya, hindi lumalampas sa 10 salita. Napakadeterminado din ng ugali niya. Dire-diretso ang pag-aaral niya hanggang doctorate, nag-accelerate pa nung graduate siya. Siya na ang pinakabatang lead surgeon sa cardiovascular surgery. Sinasabi sa akin ng iba na ang mga operasyon niya ang may pinakamataas na success rate sa buong ospital. Pero tuwing tatanungin ko siya kung pagod siya, ni isang salita ay ayaw niyang sabihin sa akin. Kakausap lang ng konti para iligtas ang isang gwapo, tapos may bayad pang pera. Swerte ko naman sa nakuha ko. Ngayon pa lang ay mahal ko na siya. Mahal na mahal. Sa lagay niyang iyan, kahit sa blind date ay ayaw sa kanya. Hindi pwedeng ganito na lang habang buhay. Kailangan din niyang magkapamilya, di ba? Mian-mian? Mian-mian. Mian-mian naman, nangangako ang tita sa iyo, kapag bumuti na si Ayan, at marami na siyang nasasabi, pakakawalan na kita agad. Kapag nakatagpo ka ng taong mahal mo, bibigyan ka pa ng tita ng malaking halaga para sa kasal mo, para bongga ang pag-alis mo dito. Wala po kayong dapat ipag-alala, tita. Magaling po ako pagdating sa pagtulong sa iba. Mabuti naman kung ganoon. Kakausapin ko lang ang gwapong ito araw-araw, ay kikita na ako ng 300,000 dolyar na sweldo kada buwan. Kung mananatili ako ng 1 taon, magiging 3,600,000 dolyar iyon. Ganoon din yata ang sahod ng matataas na opisyal noong unang panahon, di ba? Itong trabaho na ito, saya. Lumalakad na 3,600,000, eto na ako. Teka, ang lakas na ng katok ko pero wala pa ring imik. Sinasadya ba niya ito? Ako ang Ruan Xingmian. Walang karelasyon simula nung pinanganak sa loob ng 22 taon, pero sa unang pagkakataon na humalik ako ng lalaki, sa mismong nunal pa sa dibdib niya. Ako tumama. Hi, 3.6 million ko. Husband, kumusta ka? Anak, ito ang bago mong asawa. Mag-usap kayo ng mabuti at kilalanin niyo pa ang isa't isa, ha? Ang tigas naman ng chest muscles mo, hindi ko lang alam. Kung kapag nasa taas ka na, ay masyado ring magiging matigas. Layas! Huwag kang magmadali, Dr. Jiang. Ay, hindi ko naman sinasadya yun. Kumatok ako, hindi ka nagbukas, kaya sinubukan kong makinig sa pinto. Sino ba namang mag-aakala na ang pinto na ito ay bigla na lang ay magbubukas agad? Napakalakas naman ng babaeng ito. Hello, husband. Ako nga pala si Ruan Xingmian, 22 years old na ako, at galing ako sa Dongbei. Kadarating ko lang pagkatapos ng 4 na taon sa kolehiyo. Ngayong hapon lang, pinulot ako ng nanay mo sa tapat ng tea house. Tapos ka na ba? Sandali, mayroon pa, sabi ng nanay mo, bibigyan niya ako ng 300,000 dolyar kada buwan para maging kausap mo at asawa rin. Kaya kung iisipin ng mabuti, nandito ako para magtrabaho. Tungkol naman doon, sa unang araw ng trabaho, na nadaganan ko agad ang boss ko, mali po ako doon at pinagsisisihan ko na. Hello? Nariyan ba ang abogado? Pangako hindi na ako titingin kung saan-saan. Pag-usapan natin ito ng maayos. Nagbayad na ang nanay mo. Masyadong maingay ang babaeng ito. Kahit sa isang academic conference na may daan-daang tao, ay hindi kasing ingay ng boses niya. Naku, totoo nga ang mga usap-usapan. Sinabi na sa akin ng nanay mo, bata ka pa lang ay hindi ka na pala biro. Lahat ng problema ay sinasarili mo lang. Hindi mahal ng tatay. Pero ang nanay, ay mahal na mahal ka pa rin. Pero kahit lamok na babae, ay ayaw lumapit sa iyo para dumaan. Nabalitaan ko ring pumupunta ka sa bar, at puro lalaki lang ang mga kasama mo roon. Sabihin mo,
Paano ka ba lalayas? Husband, mahirap ba talagang tanggapin ang pagmamahal ko sa iyo? Siguro ay iwas ka lang talaga. Tamang-tama dahil ako naman ay makulit, kahit anong gawin mo ay nandito lang ako. Magkano ba ang ibinayad niya? Dodoblehin ko. 300,000 dolyar? 3 araw. Diyan yan. Pustahan tayo. Sa loob ng 3 araw, kapag may nasabi ka kahit isang sentence lang na higit sa 10 salita, magpapakasal tayo. Kung hindi, ay aalis na ako agad. Ano? Deal? Ikaw, Sige, naka-record ito. Hindi na siya makakatanggi pa ngayon. Para sa mga ganitong klase ng lalaki, marami akong diskarte. Para sa 3,600,000 dolyar, maghanda ka na. Bonjour. Mahal kong asawa, mag-almusal ka na. gusto mo ba akong takutin? Kung si kuya ang nagpakasal sa akin, hindi sana siya magugulat ng ganyan. Hubby. Hubby, kahit ang hangin na puno ng pangungulila ko, umihip na hanggang sa opisina mo, naramdaman mo ba ito? Oras na para magtrabaho, hubby. Hilod, masahe, o kausap, ano ang uunahin natin? Mas sulit kung kukuha ka ng membership card. Lumayas ka rito. Sigurado ka bang ayaw mong kumuha ng card? May promo kami ngayong araw. Kapag kumuha ka ng 10 ay may libreng 5. Alis. Nakakahiya naman na pumasok ka sa banyo ng mga lalaki. Hindi mo ba alam na madali kang makuha ng pulis at magkaroon ng record bilang kriminal dahil dito? Mas mabuting sa akin ka lang manghimasok. Paano siya nakapasok dito? Hindi ba nilako naman ang pinto? Gusto mo nito, hubby? Nagpakahirap ka pa talaga ng ganyan? Para lang bigyan ako ng ubas? Ang paa ko. Bilisan mo, tulungan mo ako rito. Alalayan mo naman ako. Wala ka bang ibang magawa? Meron naman, abala ako sa panliligaw sa iyo. At dahil, ikaw naman ang mahal kong asawa, na nagkakahalaga ng 3,000,000 dolyar at 600,000 dolyar. Nasaan na sina Ayan at Mian Mian? Nasa study room po ang ating batang amo. Pati po ang mapapangasawa niya ay nandoon din. Sana ay hindi palayasin ni Ayan ang bisita dahil bihira lang ang may nakakatiis sa kanya. Dapat samantalahin ang pagkakataon para madali silang makapagpakasal na. Hubby, pagkatapos ng halik na ito, magpakasal na tayo. Para kang aso kung kumagat. Napakasaya ko. Hindi ko akalain na ang anak ko ay madadaig ng ganito sa sarili niyang pamamahay. Kailan ba kayo magpapakasal? Gusto mo bang tulungan kayo ni Mama sa paghahanda? Hindi na kailangan. Paalisin siya rito. Sinasabi mong ayaw mo, pero hindi ganyan ang ginagawa mo kanina.
Gusto mo bang sabihin na sobrang ganda ko at hindi mo mapigilan ang sarili mo? Sabihin mo na kasi. Ikaw! Anak, pakasalan mo na lang siya. Tingnan mo yung labi mo. Hinalikan ka niya ng pilit. Ni hindi man lang umabot sa 10 salita ang pagtanggi mo. Paano naman hindi mag-aalala si mama? At least, mapoprotektahan ka niya. Walang makikinig? Wala ring silbi kahit magsalita ako. Gusto mo palang matutong magsalita ng maayos. Dapat sabihin mo kung gusto mong matuto. Kung hindi ka magsasalita, paano ko malalaman na gusto mong matuto? Kahit na itinulak mo ako kanina, kailangan mo pa ring magsalita. Kaya, baka gusto mong sa oras na magpakasal na tayo. Tama na. Huwag mong isiping hindi ko alam, pera lang ang habol mo. Jiang Yan, nagsalita ka ng 15 salita. Talo ka sa pusta, pakasalan mo ako. Noong nustaya tayo kahapon, nag-record ako ng boses natin. Kung hindi ka sasama sa akin para kumuha ng marriage certificate, ipapakalat ko ang recording na ito sa lahat para malaman ng lahat na isa kang manlolokong lalaki. Alam ko na noong bata ka pa ay hindi ka mahilig magpahayag ng sarili at kinakaya mo ang lahat ng mag-isa. Pero, matitiis mo bang makita ang tita na nag-aalala sa iyo araw-araw, na nakikinig sa mga chismis ng iba tungkol sa iyo sa labas at hindi makatulog dahil sa pag-aalala? Sana ay mayroon din akong mabuting ina tulad niya. Anak, hindi na rin naman magtatagal ang buhay ni mama. Ang tanging hiling ko lang ay ang makita kang bumuo ng sarili mong pamilya. Silang dalawa, itinuturing ba nila akong tao? Kailan pa sila nag-ensayo ng mga linya nila? Naiintindihan ko na. Napakagaling, husband. Alam ko na hindi ka naman yung tipo ng tao na hindi tumutupad sa usapan. Mabuti naman. Kung ganoon ay aayusin ko na ang inyong silid para sa kasal. Hindi na ako magpapanggap. Sasabihin ko na ang totoo. Andito talaga ako para humingi ng pera. Pero, totoong may maganda akong pagtingin sa iyo at kay tita. Nagpunta ako rito para kunin ang abo ng nanay ko at ang kanyang mga naiwan. Pero yung tiyahin kong si Lee Chun Mei, pinipilit akong ipakasal sa matandang iyon. Kaya naman, kailangan ko ng taong poprotekta sa akin para mabawi ang abo ng nanay ko at ang kanyang mga gamit. Ano to? Inaamin ang sitwasyon niya bago kami ikasal? At sabay na nagtatapat pa sa akin. Huwag mong isiping lalambot ang puso ko dahil sa pag-amin mo. Huwag kang mag-alala, hindi ko pakikialaman ng anumang kalayaan mo. Ilang buwan lang naman ang kontrata ng kasal natin kapag dumating na ang tamang panahon at natapos ko na ang utos ng mama mo, aalis din ako agad. Kaya, kung magpapakasal ka sa akin, maganda ang magiging takbo nito, di ba? Ang tamis ng amoy niya, parang yung strawberry cake na dinala ng magulang para sa kanyang anak noon. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka tumatakbo? Napakasaya ko. Sa wakas, may kukuha na sa napakatahimik na lalaking ito. Ang puso ko po, sa wakas, ay gumaan na rin. Mian. Ang pintuan ng puso niya, mahigit 20 taon ng kinalawang. Unti-untiin mo lang ang pagbukas nito. Araw-araw po, kausapin mo siya palagi, iligtas mo siya, umaasa ako sa iyo. Tita, huwag po kayong mag-alala. Kahit pa po, parang sementado ang bibig niya sa tindi, gagawan ko pa rin ng paraan para mabuksan iyon. Naririnig ko kayo. Sinasabi ko sa iyo, noong bata pa kami, nang nag-camping kami, nagdala siya ng ganito kalaking bag ng pagkain. Masyado namang mabilis ang matatanda. Ngayong hapon lang nakuha ang certificate, at mamayang gabi ay magkasama na agad kami sa kwarto. Yung huling hinalikan ko, sa kaliwang pisngi ba o sa kanan? Mukhang sobrang busy po ninyo sa ospital. Oo, Sa bagay, dahil ikaw si ospital ng lungsod ng Jiang City, ang pinakabatang surgeon sa cardiosurgery, siguradong sobrang busy iyan. Napakatahimik mo talagang tao. Pero balita ko,
Ang departamento ng cardiosurgery ay isa sa pinakapopular na sangay at maraming tao ang nagpupumilit pero hindi sila makapasok-pasok. Ang pamilya nyo ang pinakamayaman dito. Sa ganda ng kalagayan nyo, bakit hindi mo minana ang negosyo ng pamilya? Sa halip ay mas pinili mong maging doktor? Lagot na, napakabilis ng dila ko. Narinig kong mas pipiliin pa ng matandang si pamilyang Jiang na ibigay ang kayamanan sa anak sa labas kaysa ibigay ito sa kanya. Ang ginawa ko ay parang sugat na binudburan ng asin at maraming sili at saka iniluto sa malakas na apoy. Ang ibig kong sabihin po, ang katulad ninyo na kayang mag-isa ay bihira na pong makita. Wala akong kinalaman sa gulo ng mayayamang pamilya. Dapat ay hindi na ako nagsalita ng ganoon. Ang trabaho ko ay mapalapit sa tahimik na taong ito. Subalit, mukhang malungkot talaga siya. Pwede ka bang umuwi ng maaga bukas? Tulungan mo naman ako sa gagawin ko. Kahit maaga lang ng kaunti ay okay na po. May operasyon ako bukas? Susubukan ko. Sige, hihintayin kita. Ang husay. Napakamasayahin at healthy, laging puno ng enerhiya at masiglang babae. Talagang wala siyang pakialam. Kalahating araw pa lang kaming kasal pero nakatulog na siya sa loob ng 30 segundo at naghihilik pa. Ang little Jinjin ko, halika rito kay ate at nang mahalikan kita ng maigi. Bakit? Hindi ka na ba makalapit? Sino ang nagsabing hindi ko kaya? Yan spare ribs. Ang bango mo talaga. Tunay ngang isang napakagandang panaginip nito. Naiwan na ang almusal mo? Huwag mong kalimutang kumain. Mga tiya, ang sitwasyon po ay ganito ang nangyayari. Kapag handa na po kayo, pumunta na lang kayo sa pamilyang Jiang. Sige po, munting binibini. Umaasa po ako sa inyong lahat. Sige, naintindihan na namin. May sorpresa pagkatapos ng trabaho. Umuwi ng maaga. Huwag mong kakalimutan. Talaga namang genius ako. Kapag nakita ito ni Jiang Yan, siguradong matutuwa siya ng husto. Ilabas mo ang cellphone sa bulsa mo. At sabihan mo ako kapag may nag-text. Sige po, okay po, Dr. Jiang. Diyos ko, ang doktor na hindi man lang nagsasalita ng mahaba, mayroon palang naghahanap sa kaniya para makipag-chat. Teka, totoo nga. Pamilyar ang mukha mo. Mukha kang basura na itinapon ko kahapon. Walang utang na loob ka? Nandito ka lang pala nagtatago? Pinahirapan mo pa ako sa paghahanap. Bumalik ka na agad doon. Hindi ako aalis. Bakit? Naubusan ka na ba ng makakain kaya lumapit ka sa akin? Security! Ang lakas ng loob mong tumawag ng security. Sige, sumigaw ka at lahat ng gamit ng nanay mo ay itatapon ko sa basurahan para habang buhay mong hindi na makita ang mga iyon. Security! Tulong po! May gumagawa ng krimen dito sa babae. Bitawan mo siya. Kung hindi ay tatawag ako sa 911. May maling akala lang po. Pasensya na, hindi po iyon ganoon. Ayaw mo na ba sa mga gamit ng nanay mo? Alam ko ang pagkakaiba ng pansamantalang gutom at habambuhay na paghihirap. Kapag itinapon mo ang mga gamit ng nanay ko, wala ka nang magagamit para takutin ako. Akala mo ba sa akin ay tanga? Security! Tulong po! May gumagawa ng krimen dito sa babae. Bitawan mo siya. Kung hindi ay tatawag ako sa 911. May maling akala lang po. Pasensya na, hindi po iyon ganoon. Ayaw mo na ba sa mga gamit ng nanay mo?
Diyos ko, halikayo at tingnan ninyo ito. Wala siyang puso. Maaga siyang naulila sa ina at matagal na rin umalis ang ama niya. Bakit ganito? Ano pong nangyayari dito? Pinaghirapan ko. Pero bakit Napalaki siya niya umiiyak dito? Ngayong kaya na niyang tumayo sa sarili niyang paa, ay kinalimutan na niya ako. Hay nako! Minamahal kong auntie. Lahat ng pera ng pamilya natin ay naubos mo sa sugal. 3 trabaho ang ginagawa ko sa isang araw. 3,000 dolyar lang ang kinikita ko sa isang buwan. Ibinigay ko na ang lahat sa'yo. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Ibinigay ko na ang lahat sa inyo. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Anong mga pinagsasabi mo? Malinaw na ikaw mismo ang ayaw magpakasal, kaya ka tumakas. Bumalik ka na agad ngayon din. Maayos ka lang ba? Hindi. Kailangan ko ng kiss mula sa asawa ko para guminwa ang pakiramdam ko. Bakit ang aga mong bumalik? Kinabahan ako. Natatakot ako na baka may mangyaring masama sa iyo. Sinusubukan niya ba akong at paliwanagan? Himala yata na nagkakaganito siya? Anak, tingnan mo. Pinili ka ni mama ng ilan sa mga pinakasikat na libro tungkol sa mga gwapo at mayamang boss. Minarkahan ko na ang mga importanteng parte. Gaya ng linyang ito, kapag inapi si Mian Mian, ito ang sabihin mo. Huwag kang matakot, nandito ako. Nagawa mo na naman kumuha ng atensyon. Asawa? Paanong nangyari iyon? Oo nga, asawa ko, yung talagang may legal na marriage certificate. Bakit? Balak mo bang, bukod sa krimen mo sa pangunguha ng tao, ay madagdagan pa ng kasong bigami? Binabalaan kita. Teritoryo ito ni pamilyang Jiang. Ruan Shengmian, kung ano man ang itinatago mo, hindi ba't alam ko na lahat iyan? Tiyak na kung saan-saan ka lang humanap ng kung sino-sinong lalaki at gagamitin mo ang lalaking iyan para lokohin ako. Naiinggit talaga ako sa mga taong katulad mo na ang daling magsalita. Buka lang ng bibig, puro dumi na ang lumalabas. Hindi ako mahuhulog sa bitag ng iyong mga kasinungalingan. Sabi mo, kailangan mo ng kiss para guminwa ang pakiramdam mo? Siya ay asawa ni Jiang Yan. Jiang Yan, ang pinakamatapang sa lahat. Tunay na huwaran. Sa puso ni Ruan Xingmian, siya ang mananatiling pinakamahalaga sa lahat. Tunay ngang mahalaga. Sa pinakatuktok? Ruan Xingmian, huwag kang masyadong mayabang. Napaka-importante ng estado sa pamilya para sa ulo ng pamilyang Jiang. Hinding-hindi kanya tatanggapin bilang isang hamak na basura. Ano, naubos ba ang brain cells mo sa kakahabol ng promo online? Kalahating lito na ang isip mo. Wala na talagang laman ang utak mo. Pinapayuhan kita. Mabuting magtago ka na lang sa kung saan. Kasi pati mga namumulot ng basura ay tatanggihan ka sa sobrang walang silbi. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Wala kang utang na loob. Bagay lang sa bastos mong ina na nawala siya ng maaga. Ulitin mo ang sinabi mo sa harap ko. Bakit? Mali ba ang sinabi ko, ha? Nakuha mo ang atensyon ng batang Panginoon ng pamilyang Jiang, siguradong gumamit ka ng maruming paraan. Gaya ka rin ng bastos mong ina, marunong lang akit ng mga lalaki. Kung wala kang magawang matino, dilaan mo na lang ang kubeta. Ikaw itong desperada, at akala mo ba lahat ng tao ay katulad mo? Noong nakaraan, kung hindi lang humarang ang ina ko, noong gumagapang ka sa kama ng tito ko, siguradong pinarusahan ka na ng malala ni Lolo. Buti nga sa iyo, dapat ka lang naparusahan. Ang tungkol sa pagbebenta mo sa iyong pamangkin, alam na yan ng buong nayon, at may kapal pa ang mukha mong gumawa ng chismis dito. Ruan Xingmian, makikipag-away ako sa iyo ng husto. Humanda ka na lang kapag ikaw ay pinalayas na ng pamilyang Jiang? Masyado na siyang sobra. Anong gagawin mo? Ilayo siya.
Tapusin ang tibay ng kanyang mga tadyang, pati ang 10 daliri sa paa, isa-isang saktan gamit ang karayom, at asintahin ang mga kalamnan sa balikat, loob ng braso, at mga kalamnan sa likuran, at ipitin ang laman sa baywang gamit ang kagamitan. Siguraduhin bawat parte ay madala sa sakit. Pagkatapos ng parusa, dalhin siya sa ospital at kapag maayos na ang mga buto, ulitin uli. Grabe po, ang haba ng sinabi niya sa isang upuan. Gumana na ba ang paraan ko para mabuksan ang kanyang kalooban? Sa susunod kailangan kong ituloy pa ang gawaing ito para sa mas magandang resulta. Ruan Xingmian, Tiing Xiao mo pa rin ako? Hindi mo ito maaaring gawin sa akin? Naku po, Tiing Xiao, tanggapin mo na lang ng maluwag. Aasikasuhin ka nilang mabuti. Parang swerte mo na rin ito. Gumaan ba ang pakiramdam mo? Siyempre naman po, salamat boss ko. Binibini, itutuloy pa ba natin ang palabas? Ituloy. Gawin natin. Jiang Yan. Aming idolo. Hari. Ang pinakamagaling. Ito ba ang sinasabi mong sorpresa? Jiang Yan, huwag ka munang umalis. Pinaghirapan ko talagang ihanda ang gabing ito. Simulan na. Itoy, Sumayaw ka na. magaling. Ang misis mo. Masigla siya, ha? Oo naman. Sumayaw ka rin. Tuturuan kita. Wag na lang. Ay, hindi. Sige na, halika. ka. Talagang hindi ko kaya ito. Sino ang babaeng iyon? Mukhang siya ang bagong kasal na asawa ni Young Master. Ang pangalan niya ay Ruan Xingmian. Isang babaeng kayang paamuhin ng walang kwenta kong kuya? Mukhang interesante. Kung anong mayroon siya, kukunin ko ang lahat. Pati na ang babaeng iyan. Jiang Yan, sumayaw ka Sumayaw na. ka na, sige na po. Anong binibilang mo? Jiang Yan, noong pinagalitan mo si Li Chunmei kanina, parang nakapagsalita ka ng 30. Ay, hindi, 40. Jiang Yan, noong sinigawan mo ang tita ko, nakapagsabi ka ng 75 salita, isang bagong record iyon. Kapag hindi ka tumigil sa paggalaw, papatulugin kita gamit ang anesthesia. Dinagdagan mo na naman ng 8 salita. Ngayon tuwing magkasama tayo, hindi ka na bumababa sa 5 salita. Malaking pag-unlad iyan, dapat mong ipagpatuloy. Huwag mong gagawin iyan ng mag-isa. Masasaktan ang mga kamay mo. Jiang Yan, nag-aalala ka ba sa akin? May nararamdaman ka na ba para sa akin? Wala. Kahit hindi ka umamin, wala kang magagawa. Panimula pa lang ang sayaw ngayong araw. Simula ngayong araw, gagamit ako ng iba't ibang gimmick. Zumba, mga tradisyonal na sayaw, pati Tai Chi. Sinisiguro ko sa loob ng 100 araw, hihigit sa 100 salita ang masasabi mo. Bahala ka. Hindi ka ba natutulog? Duda ako na robot ka, na kailangan lang i-charge ng 5 minuto para tumagal ng buong araw. Nasa mesa ang almusal, kumain ka muna bago tayo umalis. Umalis? Saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa bahay ng tiyahin mo para kunin ang labi at mga gamit. Ang labi at mga gamit ni Mama, sasama ka sa akin? Seryoso ka ba? Kung ayaw mong pumunta, di huwag na. Pupunta ako, pupunta. Ngayon na. Magbibihis lang ako. Hoy?
Magbaon ka muna ng makakain, mahirap makipag-away ng gutom. Bakit narito na naman kayo? Lee Chun-mei, oras na para pagbayaran mo ang lahat. Kasama ko ang bodyguard ko para maningil. May atraso ka sa nanay ko, pati na sa kanyang labi at mga gamit. Ang utang na ito ngayong araw ay pagbabayaran mo sa akin ng husto. Nilak ko na ang mga pinto at binili ko na rin ang bahay na ito. Anong karapatan nyo? Lee Chun-mei, kung ayaw mong mabugbog ng husto, ay ibigay mo na ang mga gamit ng nanay ko sa akin. Nasa ilalim ng mesa, sa loob ng pulang kahon. Pero ang susi niyan ay kasama na ng nanay mo, nawala na. Kung gusto mong mabuksan iyan, gumawa ka ng paraan. Anak nang, kayong mga doktor, marunong din mag-pick ng lock? Meron ka pa bang ibang itinatago? Ibigay mo na lahat yan. Dahil kung hindi, at pagbabayarin kita. May hawak pa akong isang ATM card niya, pero naubos ko na lahat ng pera doon. Ito, naibigay ko na lahat ng gamit sa inyo. Wala na talaga akong mailalabas, kaya at umalis na kayo agad. Pasok na kayong lahat. Lee Chun-mei, iyong $300,000 na utang mo, sa sugal, lampas 2 buwan mo na kaming pinaghihintay. Bigyan niyo pa ako ng kaunting oras. Kaunting oras pa. Lee Chun-mei, 40 pinagkakautangan pa ang naghihintay sa iyo. Wala talaga akong pera. Kaunti pang. Tumahimik ka. Walang pera? Kung walang pera, magtrabaho ka para mabayaran ako. Tara. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Bitawan niyo ako, sabi. Gutom ka na ba? Hindi naman, kaya ko naman ang sarili ko. Umuwi na tayo. Ngayong araw, nakakuha si Mian Mia ng unang pwesto sa buong klase at nang ibigay niya sa akin ang kanyang certificate, ang ningning ng kanyang mga mata ay kamukhang-kamukha ng kanyang ama. Pero mas matatag siya kaysa sa ama niya. Hindi siya mangiiwan. Tinanong ako ni Mian Mian kung bakit daw tayo iniwan ng tatay niya. Sabi ko naman, dahil walang matino sa mga lalaki. Ang aming Mian Mian ay ang pinakamahalagang kayamanan ko. Anong ginagawa mo rito? Sa medikal na aspeto, ang pagkonsumo ng asukal sa gabi ay nagpapataas ng panganib ng cavities at maaari ring magdulot ng pagbaba ng insulin sensitivity, pabago-bagong blood sugar, at wala itong magandang dulot sa katawan. Ngunit ang glucose mula sa asukal ay mabilis na dumadaloy sa blood-brain barrier upang pasiglahin ang ventral hypothalamus sa tegmental area na naglalabas ng dopamine at panandali ang nagpapataas ng saya sa iyong mood center. Umabot na ba iyon ng 100 salita? Ganyan ka ba talaga magpagaan ng loob ng tao? Sinasadya mo iyan. Hindi. Ikaw ang bukod tangi. Noong 3 taong gulang pa lamang ako, ay iniwan na kami ni Papa. Ang mama ko ang nag-isang nagpalaki sa akin at hindi na siya kailanman nagbanggit pa tungkol sa kanya. Tinanong ko siya kung bakit. Ang sabi lang niya, Mian, simula ngayon gusto mo bang tayong dalawa na lang ni Mama? Nang lumaki na ako, nalaman ko
na kaya pala ganoon ay dahil matagal na palang may bagong pamilya ang papa ko. Matagal lang alam ni Mama. Ayaw lang niya akong masaktan. Kaya hindi siya nagsalita. Sabihin mo sa akin, hindi ba siya tanga? Mag-isa niyang dinala iyon ng matagal. At noong may sakit na siya, ay hindi pa rin siya nagsabi sa akin. Pagbalik ko, ay wala na siya. Dahil sa akin, habang buhay siyang hindi nakaalis sa maliit na bayang iyon. Ayaw lang niyang malungkot ka. At ganoon din ako. Sanay na sanay ka na sa pag-alo sa ibang tao. Sa bagay, isa ka ngang doktor. Ganyan mo siguro araw-araw inaamo ang mga pamilya ng pasyente. Sige na, maayos na ako. Salamat sa iyo, Dr. Jiang. Yung ginawa mong pagdamay ngayong araw, nagustuhan ko talaga. 5 stars para sa iyo. Nga pala, wala ka namang pasok bukas. Isasama kita sa isang picnic. Jiang Yan, tara na dali. Sasabihin ko sa iyo, napakasaya mag-picnic. Wow. Dahil hindi mo kailangang intindihin ang negosyo nyo, napaka-relax ng buhay mo. Wala nang ang katulong. Pati pagbibitbit ng gamit, ikaw na ang gumagawa. Aba, nakamaybak ka na pala ngayon? Hindi ka ba natatakot na tumirik iyan sa daan? Napakapalabiro talaga ni ate. Kailan mo balak isama si ate sa bahay para kumain? Kuya, hindi ko akalaing makalipas ang maraming taon. Ganiyan ka pa rin? Mukha ka pa rin walang pinag-aralan. Oh, sa bagay. Kung hindi lang dahil sa nanay mo na lumuhod kay Papa para lang ipagamot ka, siguro ay wala ka na rito sa mundo ngayon. Habang buhay ka lang na magiging walang silbi. Ayan. Ayan. Mrs., huminahon po muna kayo. Nasa harap po natin ang silid pang emergency. Hindi po kayo maaaring pumasok. Genwa. Dali. Bilis, tulungan mo si Ayan. Dalian mong tulungan si Ayan. Iligtas mo ang anak natin. Genhua, tulungan mo ang anak natin. Nagmamakaawa ako sa iyo, Genhua. Iligtas mo siya. Nang ipanganak ka ng nanay mo, ang inalagaan ba niya ay yung inunan mo? Wala ka na bang lugar para sa utak? Kung paano lumaki ang asawa ko, wala kang karapatang magsalita ng kung ano-ano. Kung ayaw niyang pumunta, hindi siya pupunta. Kung hindi ka nakakaintindi ng salita ng tao, bumalik ka na lang sa sasakyan mo, itaas mo ang bintana, at doon ka magdadaldal ng kalokohan. Huwag kang lalabas, dahil nilalason mo ang nilalanghap kong hangin. Ikaw. Tara na mahal, bumalik na tayo. Alis na tayo. Sige, napakahusay. Hindi ko akalain na ang kuya ko ay makakapangasawa ng isang babaeng napakatalim ng dila. Gusto ko yan. Tingnan natin kung paano ko siya aagawin. Iyong lalaki na lulan ng maybak kanina, kapatid mo ba talaga iyon? Parang may mali. Hindi ba't nag-iisang anak ka lang ng nanay mo? Iyong mga sinabi mo sa kaniya, totoo ba ang lahat ng iyon? Jiang Yan, huwag kang magkimkim ng problema mag-isa. Hindi na ako magtatanong. Sabihin mo na lang sa akin kapag handa ka na. Ang pangalan niya ay Jiang Heng, isang anak sa labas. Ibig sabihin siya pala ang sikat na ampon ni pamilyang Jiang, iyong pumalit sa iyo sa pagmamana ng negosyo? Ano mang gustuhin niya?
ibinibigay ng tatay ko sa kanya. Kabilang na ang aking mga laruan, mga marka sa eskwela, mga parangal, mga kaibigan, at pati na rin ang kumpanya. Hahayaan mo na lang ba siya ng ganoon? Lumaban ako noon, pero walang nangyari. Kaya naman pala. Kaya pala noong araw ng kasal ay sinabi niya na walang kahit na sino ang nakikinig sa kaniya. Dati ay walang silbi ang pakikipag-agawan dahil hindi pa niya ako nakakabangga. Kapag nagkita kaming muli, sisiguraduhin kong pagsisihan niya ang buong buhay niya. Kung papakasal ka sa kaniya, mas magiging madali ang lahat sa iyo sa pamilyang Jiang. Jiang yan. Kinuha ako ng iyong ina at ikaw lang ang tanging kliyente ko. Anong maganda sa isang anak sa labas na iyon kung kailangan ay gumawa na lang tayo? Papakasalan ko siya? Mangarap lang siya ng gising. Tingnan mo naman ang mukha niya. Kung hindi mo iyan iskan, hindi mo malalaman kung sino ang ama niyan. Lagot na. May tumutusok sa akin. Ang hirap pakisamahan. Jiang. Jiang yan. Huwag kang malikot. Hoy, bitawan mo muna ako. Hindi ba sabi mo, ay gagawa tayo ng sa atin? Ako? Hindi pa ako handa sa ngayon. Hindi pwede. Jiang yan. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Jiang yan. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Tagapakinig lang po ako. Wala akong ibang serbisyo. Tagapakinig pala ha? Yung mga sinabi mo kanina? Ulitin mo ulit? Ayoko nga. Inimbento ko lang ang lahat ng iyon. Nakalimutan ko na. Nga pala, nasaan si Tita Jiang? Bakit parang hindi ko siya nakita ngayong araw? Nag-travel siya. 1 buwan pa siya bago makabalik. Dito na tayo kumain sa bahay. Magluluto ako ng barbecue. Ang lahat ng gusto niya, ibinibigay ng tatay ko sa kanya. Kasama na ang mga laruan ko, mga grado ko sa school, mga medalya, pati mga kaibigan. At pati na rin ang kumpanya. Aha, alam ko na. Pumunta ka bilis sa may likod ng subdivision, doon sa may camping site. Mag-message ka kapag nandoon ka na. Ano na naman kayang binabalak niya? Ano na namang kalokohan ang iniisip niya? Ruan Xingmian. Bingo. Sige, maglakad ka lang, bawal sumilip. Sige na. 3, 2, 1, tada. Anong masasabi mo? Nagulat ka ba? Hindi mo inaasahan, no? Nagustuhan mo ba? Lahat ng mga ito ay in-order ko buong magdamag at dumating agad kinabukasan. Kahit hindi ito kasing ganda ng mga dati mo, bagong-bago naman ang lahat ng ito at walang sinumang gumalaw nito. Sabi ni tita, noong bata ka pa ay hilig mo raw ang mag-camping at ang Ultraman. Tingnan mo si Zero, ang maskulado, ang mga detalye, ang astig, di ba? Kung sakaling hindi mo gusto yan, papalitan ko yan ng tiga. O kaya naman ay si Leo. Ruan Xingmian, salamat sa iyo.
Sige na, sige na. Mula ngayon, kapag may nang-agaw muli ng gamit mo, babawiin ko iyon para sa iyo. Tingnan mo itong si Zero. Mukhang seryoso sa labas, pero malambot ang loob. Lahat ng problema ay mag-isang kinakaya. Katulad mo. Dati, hindi ko alam ang mga bagay na ito. Kagabi ko lang ito pinanood ng 30 higit pang mga episode. O ano, nagustuhan mo ba? Oo. Nagustuhan ko. Mukhang naging epektibo ang Ultraman Rescue noong nakaraan. Kaya kailangang samantalahin ng pagkakataon para pasukin ang loob nang mas magbukas pa ang puso niya. Aba, si ate pala ay nandito para bumisita sa trabaho. Sayang nga lang, dahil ang klinika niya ay hindi makakakuha ng maraming pasyente sa isang araw. Hindi ka ubra sa akin. Kadiri ka. Nagsisinungaling ka. Ang asawa ko, kailangang kumuha ng slot sa kanya kalahating buwan bago ang appointment. Akala mo ba lahat ng tao ay gaya mo na? Nagkukunwari lang at nagyayabang lang gamit ang kapangyarihan ng iba. Ang asawa ko noong nakaraang taon ay nakagawa ng 300 at 28 operasyon. 78.7% ang success rate niya. Eh ikaw? Ang narinig ko, noong nakaraang taon ay nakataltong sports car ka, nakalimang girlfriend, at gumasta ng 200 milyong dolyar. Ang mga gulay ko. Ito pa naman ang hapunan ni Jiang Yan. Kahit kasama mo ang kuya ko, kailangan mo pa ring mamalengke mag-isa. Masyado yatang walang paki ang kuya ko sa'yo. Hindi man lang marunong magmalasakit sa iba ang kuya ko, di ba? Heto ang 3 milyong dolyar. Gusto mo bang sumama na lang sa akin? Tatanggapin ko ang pera. Kapag umatake na naman ang sakit mo sa utak, pakiusapan ko ang asawa ko na unahin kang iligtas. Pero sa tingin ko sa lala ng kondisyon mo, mukhang wala ng pag-asa. Kailangan mong bumalik sa sinapupunan para maayos ka, baka humabol pa. Nakuha niya pa talagang itakas ang tseke ko. Baby, anong coincidence ito? May nagustuhan ka ba rito? Ibibili kita. Bakit? May-ari ka ba ng antique shop? Lahat na lang ng makita mo tinatawag mong baby. Umalis ka na sa harap ko. Huwag mo akong pilitin na sa gitna ng saya ko ay sampalin kita. Na-curious lang naman ako. Sa pagkatahimik at pagkasuplado ng kuya ko, ano bang nakita mo sa kanya? Na-curious ka ba? Mabuti naman at na-curious ka. Umuwi ka at humarap sa salamin para maintindihan mo. Si Jiang Yan ang pinakamagaling sa lahat. Naintindihan mo ba? Sir, pinapasabi po nung babae sa inyo, bumili ka na lang ng gamit sa online shop at huwag ka nang laging umaali-aligid sa kanya. Bakit parang napakasaya mo? Ngayon kasi, nakasalubong ko na naman ang hamak mong kapatid. Sinasabi ko sa iyo, namutla siya sa sobrang inis sa akin. Kung darating ang araw na matapos na ang kasunduan natin, ikaw? Siyempre, tutulungan kita. Pagdating naman sa relasyon, ang prioridad para sa dating asawa ay mas mataas kaysa sa anak sa labas na kapatid niya. Dahil lang ba dating asawa mo ako? Hay naku, ang tagal mong sumagot sa telepono. Masyadong mabilis ba ang progreso niyo ni Mian Mian? Ma,
Ano po yon? Kung hindi lang dahil sa walang hiyang Jiang Zhenhua na iyon, na kailangan pang mag-organisa ng salo-salo sa birthday niya, hindi ko sana gugustuhing abalahin kayong dalawa. Pilit ka pa niyang pinapapunta. At kapag hindi ka pumunta, sisirain na naman niya ang pangalan mo. Huwag kang mag-alala, tita. Ako na ang bahala sa lahat. Kung sino mang maglakas loob na mang-api kay Jiang Yan, sasagutin ko sila. Lahat ng mga dapat ihanda, na ihanda ko na ang lahat. Siguradong tutulungan ko si Jiang Yan na bawiin ang lahat ng pwedeng makuha. Sige, napakagaling. Hindi nga ako nagkamali sa pagpili kay Mian Mian. Sinasabi ko sa'yo, Para talagang mabawi iyon. handang-handa na. Ilang beses ko na bang sinubukang kumuha mula noong bata pa ako? Ngunit kailan ba ako naging matagumpay? Sa oras na yon, protektahan mo na lang siya para hindi siya masaktan. Bakit hindi pa dumadating si Jiang Yan? Pa, ang kuya ko po kasi, may bago siyang asawa. Nagtatamasa pa sila ng kanilang bagong kasal. Alam niyo na ang ibig kong sabihin, hindi ba? Balita ko, napangasawa ni Jiang Yan ang Ruan Xingmian na iyon. Isang babaeng walang modo at eskandalosa. Ang tiyahin pa ng babae ay baon na baon sa utang. Ang ganyang uri ng pamilya ay isang malaking kahihiyan. Sa tingin ko, si Jiang Heng, kumpara kay Jiang Yan, ay mas maaasahan. Mabuti pa yun. Nag-asawa siya nang hindi nagsasabi sa akin at hindi pa pumunta sa Peking para sa kaarawan ko. Iyang si Jiang Yan, gusto ba niyang lumaban sa akin? Pasensya na po sa inyong lahat. Nahuli po kami ng dating. Si Jiang Yan ba ito? Dati ay para lang siyang hindi nakikita. Pero ang aura niya ngayon ay mas mukhang tagapagmana ng pamilyang Jiang kaysa sa kapatid niya. Pasensya na po sa inyong lahat. Medyo nahuli po kami ng dating. Ikaw si Xingmian, hindi ba? Balita ko ay kakabalik mo lang galing sa Hilaga. Bastos ang mga tao doon. Hindi ka naman ba naimpluwensyahan? Malaki po ang naging impluwensya sa akin. Sa katunayan, kapag hindi ako nakakapagsalita ng masama sa loob ng isang araw, ay hindi maganda ang pakiramdam ko. Gusto niyo po ba na subukan ito? Napakabastos mo naman. Nag-alala lang sa iyo si Aunt. Xingmian, huwag kang magdamdam. Halika, uumin tayo bilang pagpupugay sa iyo. Brother, balak mo ba akong lasingin? Pwede tayong uminom, pero kailangan mo munang uminom ng 3 baso bilang paghingi ng tawad. Hingi ng tawad? Para saan ang tawad na iyan? Kung ibabase natin sa pagkakasunod-sunod sa pamilya, ako ang ate mo, at dahil wala kang galang, hindi ba't dapat ka lang humingi ng paumanhin? Ruan Xingmian, huwag mong sagarin ang pasensya ko. Huwag kang masyadong mayabang. Tama na. Jiang Yan. Sumama ka sa akin sa study room. Ate, sa sobrang tahimik ng kapatid ko, mapapasaya ka ba niya? Masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo. Akala mo ba talaga isa kang habulin? Makinig kayong lahat sa akin. Mainit ang ulo ko mula nang ipanganak ako. Hindi ako basta-basta pwedeng saktan, lalo na sa mga taong walang pakialam sa paligid. At pilit kaming kinakalaban ng asawa ko. Sino man ang muling sumubok na bastusin ako ng tago, ang susunod kong bubuhusan ay siya na. Bakit? Hindi ka pa ba nasiyahan sa buhos ko kanina? Gusto mo bang dagdagan ko pa ng 2 timba ng tubig galing sa banyo? Ate, gusto ko ang mga palaban na katulad mo. Dahil paniguradong sa ating dalawa, ay mas magiging mainit ang labanan.
Sabi ko na nga ba, Bakit ganyan ang bibig mo? Sobrang baho. Halos masuka ako sa'yo. Kahit na napakatahimik ng asawa ko, di hamak na mas mabuti siya sa iyo. At least, hindi siya kung kani-kanino lumalande. Tandaan mo ito. Kapag nagpakawalang hiya ka pa ulit, sisiguraduhin kong habang buhay kang magsisisi. Ikaw, nakita mo ba ang lahat? Huwag kang magkamali ng akala. Walang namamagitan sa aming dalawa. Sadyang sa kanya lang itong sariling maruming pag-iisip. Dinisiplina ko na siya. alam ko. Kailanman ay maniniwala ako sa iyo. Jiang Yan, Ruan Xingmian. Humanda kayong lahat sa akin. Narito ang lahat ngayon. Formal ko nang inanunsyo. Simula bukas, si Jiang Heng ay may lilipat mula sa pagiging vice-presidente upang maging presidente ng grupo at hahawak sa mga pangunahing negosyo. Tungkol naman kay Jiang Yan, dahil may sarili ka ng pamilya, dapat ka na magtayo ng sarili mong karera. Kaya para sa iyong mga share sa kumpanya, tatanggalin ko muna ang mga ito. Ibig bang sabihin nito ay tuluyan ng patatalsikin si Jiang Yan sa kumpanya? Hindi ko akalain na mangyayari ito. Pero nararapat lang naman ito. Dahil sa lahat ng mga taon na lumipas, ay wala namang nakitang naitulong si Jiang Yan sa ating grupo. Nang ipatawag ka ng tatay mo kanina, iyon ba ang sinabi niya? Hindi mo man lang ba ipaglalaban ang sarili mo? Sanay na ako? Wala ring saysay ang lumaban. Simula nung bata pa ako, hindi ko na alam kung ilang beses ko na itong sinubukan. Dahil malaki ang tiwala sa akin ng tatay ko, tatanggapin ko ang... Sandali lang. Tumututol ako. Tumututol ako. Jiang Yan, pagsabihan mo nga ang asawa mo. Kapag matanda ang nagsasalita, bilang isang tagalabas, anong karapatan niyang sumabat? Sinabi mo na tagalabas ako. Sige. Ngunit ang tagalabas na ito, kumpara sa iyo na kamag-anak, ay mas nakakaalam tungkol sa sarili mong anak. Ikaw, anong sinasabi mo? Si Jiang Yan ang pinakabatang lead heart surgeon sa Jiangcheng City, maging ang mga foreign professors ay may malaking respeto sa kanya. Noong huling nagkasakit ka, siya ang gumawa ng higit sa 20 oras na operasyon at iniligtas ka sa tiyak na kapahamakan. Ngayon, balak mong bawiin ang mga share na dapat ay sa kanya, may konsensya ka pa ba? Isa siyang doktor. Hindi ba tungkulin niyang gawin iyon? Ang pag-aalaga sa pasyente. Hindi ba yun ang dapat niyang gawin? Dapat gawin? Yung dapat gawin ng anak mo sa labas? Ang gawin niya ba ay maghintay na mawala ka para makuha ang iyong mana? Ano ang mga pinagsasabi mo? Bibigyan kita ng $300,000 Iinggit mo sa dextrose ng papa ko ang gamot na ito. Young Master, ang epekto ng gamot na ito ay salungat sa gamot ni Jiang Zong. Bakit ka ba nakikialam? Ihalo mo na lang. Heng, ito ay... Heng, ito ay... Pa, huwag po kayong maniwala sa kanya. Gawa-gawa lang ang lahat ng ito. Hindi ko akalain na magaling ka palang mag-edit ng mga litrato. Pati ganitong klase ng picture ay nagagawa mo. Wala akong pakialam. Sabihin mo mang edited iyan. Sirain mo man iyan, wala pa ring kaso. Dahil kopya lang naman iyan. Pagbalik ko mamaya, ibibigay ko ang orihinal sa mga autoridad. Ayan, tara na. Anong binabalak nyo? Gusto nyo bang makipag-away? Hinding-hindi ako natatakot sa inyo. Ako? Pa, ano po bang gusto nyo? Jiang Yan, ito ba talagang resulta na matagal mo nang pinagplanuhan? Alam ko na hinding-hindi mo ako paniniwalaan. Yung mga bagay na hindi ko naman ginawa, yung mga ginawa ni Jiang Heng, sa akin pa rin lahat isisisi para magmukha akong masama sa harap mo. Grabe talaga. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ang anak mo sa labas ang may balak tumapos sa iyo.
Pero ikaw pa itong bumabaliktad sa sarili mong anak. Saan kayo nakakita ng mag-ama na ganyan ang turingan sa isa't isa? Sino ba ang may atraso sa inyo? May utang ba sa inyo si Jiang Yan? Ruan Xingmian, huwag kang masyadong abusado. Usapan ito ng pamilyang Jiang. Ang usapin ni Jiang Yan ay usapin ko rin. Sinasabi ko sa iyo, kapag ipinagpatuloy mo pa ang pagtanggal sa mga shares niya, paglabas ko ng pintong ito, ibubunyag ko sa lahat ang sikreto nyo. Malakas lang talaga ang boses ko. Pero kapag nagkataon, ipapakita ko sa buong mundo kung anong klaseng matanda at ano ba talaga ang pagkatao mo. Ikaw. Sige. Isipin na lang natin na wala akong sinabi kanina. Pero Jiang Yan, disiplinahin mo ang asawa mo. Kapag nagkamali pa siya ulit, kayong dalawa ay maglaya sa pamilyang Jiang. Wala siyang modo. Tara na. Alis na tayo. Jiang Yan, huwag ka nang malungkot. Kung hindi ka mahal ng papa mo, okay lang yon. Ako. Anong ginagawa mo? Ruan Xingmian, hindi na ako makapaghintay. Jiang Yan, Pangalan pa rin ang tawag mo? asawa ko. Ruan Xingmian, mahal kita. Sa totoo lang, kagabi ay talagang ginawa ko ang bagay na iyon sa Jiang Yan. Ruan Xingmian, gumising ka sa katotohanan. Narito ka lang para kumita ng pera. Napakaraming problema ni pamilyang Jiang. Kung naprotektahan mo siya ngayon, mapoprotektahan mo pa ba siya sa susunod? Kaya mo bang panindigan ang buong buhay niya? Habang hindi ka pa masyadong nahuhulog, bilisan mong lumayo na rito. Mian. Tita, nandyan na po pala kayo. Nasa labas ka at nagpakasaya ng mahigit 1 buwan. Dapat lang na bumalik ka na. Nabalitaan ko na sa handaan ng pamilya ay matindi mong pinagalitan ang matandang iyon. Ang galing ng ginawa mo. Kamusta naman ang pagsasama ninyo ni Ayan kamakailan? Tita, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Tita, may gusto lang po akong sabihin sa inyo. Gusto ko na pong tapusin ng maaga ang kontrata ko. Bakit? Kinuha niyo po ako dati para lang po iligtas siya. Mas mabuti na po siya ngayon at madalas na ring makipag-usap, kaya po gusto ko na itong tapusin ng mas maaga. Plano ko po na tapusin ang susunod na buwan. Pag nakaipon na ako ng $600,000 ay aalis na ako. Bakit? Isipin mo na lang na naduduwag ako. Iha, huwag kang magmadaling magdesisyon. Si Ayan ay hindi masyadong marunong na magpakita ng nararamdaman niya. Pero nakikita ko na talagang mahal ka ni Ayan. Ayan, totoong mahal ka niya. Maaari mo bang pag-isipan itong mabuti? Siyempre, kung sa huli ay talaga namang nagdesisyon ka ng umalis, hindi ka pipigilan ni tita. Makipag-usap ka muna muli kay Ayan, maaari ba? Bakit kailangang makipag-divorce? Tinapos mo na ang lahat kagabi? Pagkatapos mo akong makasama ay itatapon mo lang ako. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Pero ano paman, ang kasunduan sa ating kasal ay 1 buwan na lang ang natitira. Pagkatapos kong matapos ang trabaho ay aalis na ako. Bigyan mo ako ng dahilan.
Jiang Yan, ano ba ang tingin mo sa akin? Oo. Pasensya na. Ganyan ka na naman. Humihingi ka ng pasensya rito, pati na rin doon. Naisip mo ba kahit minsan na ang taong pinakamay utang ka ng tawad ay ang sarili mo? Jiang Yan, noong inaapi ka na ng iba, nanahimik ka lang. Noong pinapabura ng tatay mo ang kapatid mo, hindi ka lumaban. Kaya ba ang tingin mo sa akin ay ako ang takbuhan mo para sa iyong damdamin? Estudyante lang ako. Hindi ko kayang dalhin ang responsibilidad ng buong buhay mo. Mayroon kang napakalaking talento, pero paano kung sa huli, imbes na mailigtas kita ay maging isang taong wala nang alam kundi umasa sa iba, ano na ang mangyayari? Hindi iyan mangyayari. Pero natatakot ako. Gusto ko lang kumita ng sapat na pera at umalis na. Ayaw kong makisali sa kahit ano sa gulo ninyong mayayaman. Ayaw ko na ring makipaglaro sa ganitong kwento kung saan ako lang ang nagliligtas sa iyo. Pasensya na Mian. Kasalanan ko kung bakit nawalan ka ng seguridad sa relasyong ito. Ngayong pagkakataon, ako naman ang maghahabol sa iyo. Ano ang ginagawa mo? Kumain ka na ba? Ngayong gabi, gusto mo bang kumain ng kyobabs? Pagkatapos kumain, gusto mo bang tumingin sa mga bituin? May nasabi ba akong mali? Bakit kahit isang salita ay wala siyang sagot? Kuya Yan, oras na para umuwi. Bakit nakaupo ka pa rin dyan? Ano bang tinitingnan mo? Ito ba ay? Wala lang ito. Hindi nga, may relasyon ka na ba? Gusto ko lang magtanong sa iyo, paano ba manligaw ng tao? Seryoso ka ba? Himala yata ito. Nagsisimula ka ng manligaw ng babae. Hoy, mula ba siya sa labas ng departamento natin? O kasama natin dito? May kakaiba rito? Sa tagal na nating magkaibigan, hindi ko akalaing magkakagusto siya sa isang totoong nilalang. Batang Master, kung ano man po ang gusto ninyong kainin, ay sabihin niyo lang po agad sa akin. Hindi na ninyo kailangan magpakapagod ng. Gusto niya ng sweet and sour pork ribs. Pero hindi naman po pwedeng sabay na ibuhos ang asukal at ang suka. Tingnan niyo po, sunog na ang lahat. Ang sweet and sour pork ribs ay napakadali lang talagang gawin. Ilagay niyo lang lahat ng pampalasa. Halika, tikman mo itong ginawa kong sweet and sour. Ruan Xingmian, anong nangyayari sa'yo? Pasensya na. Nadumihan ko ang kama mo. Anong gagawin mo? Pupunta tayo sa ospital. Dr. Jiang, ito ay. Tawagin niyo si Joe Mubay. Kailangang magamot agad ang asawa ko. Asawa po? Bilis! Dr. Zhao. Dr. Zhu? Anong nangyari? May tumatagas sa tiyan niya, mga 200 mililitro, ating matitingkad na pula. AB ang type ng dugo niya. Kung kakailanganin, handa akong magbigay ng dugo. Kahit anong paraan pa ang gamitin niyo, hindi niyo dapat hayaang may masamang mangyari sa kanya. Maghahanda na ako agad. Dr. Jiang, gusto niyo po bang maupo muna habang naghihintay? Wag na. Mian, hinihiling kong maging ligtas ka. Anong sitwasyon? Paano po siya makakayanan ng ganito? Totoo ba iyan? Kamusta na siya? Tulungan niyo siya. Gamitin ang pinakamahusay na gamot at ang pinakamagaling na doktor kahit gaano pa karaming dolyar ang magastos. Jiang Yan, ihanda mo na ang loob mo. Magsalita ka. Ano ba talaga ang nangyari?
Meron lang siyang dalaw, sumasakit ang puso niya. Bukod pa sa hindi siya nakapahinga kagabi, kaya siya nanghina. Jiang Yan, doktor ka rin naman. Pwede bang magpakita ka naman ng konting profesionalismo? Alam mo naman po na ang ospital natin ay sobrang busy. Nagpakasal na pala ang matalik kong kaibigan, pero nalaman ko lang nung dinala ka na niya rito sa emergency room. Hindi niyo man lang ako sinabihan bilang mag-asawa. Kasunduan lang ang kasal namin. 1 buwan na lang at magdidiborsyo na kami. Anong dapat kong sabihin? May kasunduan at magdidiborsyo pa? Ilang taon ko na siyang kilala at lagi siyang kalmado at kontrolado ang sarili. Pero kagabi lang, iyon ang unang beses na nakita ko ang ganoon kapatalisya na mukha niya. Dr. Zhao, may girlfriend ka na ba? Ha? Wala pa. Ano sa tingin mo sa akin? Kapag nagdiborsyo na ako, isipin mong ituloy ang sa atin. Dr. Zhao, may girlfriend ka ba? Anong tingin mo sa akin? Kapag nag-divorce na ako, pag-isipan mo. Ikaw talaga? Ayos ka lang ba? Ipinakasal ka na kay Jiang Yan tapos gusto mo pang makipag-divorce at pagkatapos gusto mo pa akong pakasalan. Ayoko maging parte ng trip nyo. Bakit? Ano ngayon? Ulitin mo nga, yung sinabi mo. Ang tingin ko kay Dr. Zhao. Ano? Ako. Nandito pa ako. Aalis na ako? Aalis na agad. Bago ka umalis, kalimutan mo ang sinabi niya tungkol sa muling pagpapakasal. Opo, bingi na ako. Bulag na rin po. Wala na akong naaalala kahit ano. Pag-uwi natin mamaya, hiwalay na tayo ng kama. Tungkol naman sa nanay mo, nagpaliwanag na ako sa kanya. Hindi na kailangang magsama pa sa iisang kwarto para iwas gulo at mali siya. Huy, anong ginagawa mo? Huwag kang malikot. Magbihis ka na at uuwi na tayo. Ruan Xingmian, magsimula tayo ulit. Sa pagkakataong ito, ako naman ang liligaw sa iyo. Huwag mong kalimutang kumain ng almusal. Kung wala kang plano mamayang gabi, susunduin kita para manood ng mga bituin. Bakit parang ang tamis mo? Sabihin mo na kung may kailangan ka. Wala ka bang mga pasyente? Katatapos lang ng rounds ko, kaya dumaan muna ako rito. Iba talaga ang lalaking in love. Mula ka sa obstetrics at gynecology? Bakit ka nag-rounds dito sa heart surgery? Bakit? Close ba tayo? Bro, sumusumpa ako? Wala akong anumang masamang intensyon kay ate. Gusto mo bang bigyan kita ng tips? Tuturuan kita kung paano manligaw. Paano nga ba? Pagbabayarin ko kayong lahat. Tapusin natin to. Dahil sa inyong lahat, kayo ang dahilan kung bakit nawala ang asawa ko. Jiang Yan. Hindi ba sabi mo isasama mo akong manood ng bituin? Bakit ang tagal mo namang hindi nagparamdam? Hello? Ate, pumunta ka na rito sa ospital. May nangyaring masama kay Jiang Yan. Ano? Nasaan si Jiang Yan? Nasaan siya? Siya? Posible bang? Hindi maaari. Hindi ito maaari. Anong nangyari sa kaniya? Ayos lang siya. Ate, ang lakas mo naman. Halos hindi na ako makahinga sa pag-uga mo sa akin. Hindi. Nasaan ba siya? Mian? Ayos lang ako. Bakit ka umiiyak?
Ate, brother yan. Ayos lang talaga siya. Noong oras na iyon, bigla niyang sinipa ang IV stand. Pero nagkaroon siya ng kaunting gasgas at kailangan niyang magpahinga ng ilang araw. Nakikiusap ako na alagaan mo muna siya. Pinakaba mo ako. Mabuti na lang at ayos ka lang. Patawad ha? Hindi ako nakabalik agad para samahan kang tumingin sa mga bituin. Bakit kailangan mo pang humingi ng tawad sa akin? Dapat kang humingi ng tawad sa sarili mo. Sundin mo ang sasabihin ko. Patawad sa aking sarili. Patawad sa aking sarili. Iyan ang tama. Pero nang makita kitang nag-aalala para sa akin, masaya talaga ako. Mian, mahalaga ako sa iyo. Ruan Xingnian. Ngayon, maaari ba kitang hagkan? Ruan Xingmian. Ngayon, maaari ba kitang hagkan? Ano ito? Alipay, nakatanggap ng 10 milyong dolyar. Alipay, nakatanggap ng 20 milyong dolyar. Jiang Yan, ano ang ginagawa mo? Alipay, nakatanggap ng 25 milyong dolyar. Jiang Yan, nababaliw ka na ba? Bakit mo ipinapadala sa akin ang lahat ng pera mo? Alipay, nakatanggap ng 0.0 isang sentimo. Hindi ba't nandito ka para kumita ng pera? Lahat ng balanse ng aking card ay inilipat ko na sa iyo at bukas pupunta ako para ilipat ang lahat ng iba ko pang mga ari-arian sa pangalan mo. Ikaw? Sinabi mong natatakot kang baka mailigtas mo ako pero maging wala na akong kwenta. Pero Mian, bago ka pa dumating, ilang taon na puro kadiliman ang nalampasan ko na. Hindi ako tulad ng mga lalaki sa nobela na sobra kong makasapi na ituturing kang sentro ng aking mundo. Ang totoo, nakakita lang ako ng liwanag at gusto kong mapalapit dito. Bago kita nakilala, siguro isa lang akong makinang nanggagamot ng tao na perpektong tinatapos ang tanging pangarap ko. Pero simula nung nakilala kita, saka ko lang natuklasan na dito sa mundo ay may masasayang bagay pa pala. Jiang Yan, pinapayagan na kita. Ano? Ngayon, maaari mo na akong hagkan. Mayroon ka pa palang ganito kalaking bahay? Uy, noong sinabi mo na isasama mo akong tumingin ng mga bituin. Dito ba iyon? Noong taon ng graduation, ginamit ko ang lahat ng ipon ko para bilhin ito. Bukas ay ililipat ko na ang pangalan nito sa iyo. Ang lugar na ito ay ang takbuhan ko para makahinga ng maluwag. Makahinga? Noong bata pa ako, makwento talaga ako. Pero nalaman ko kinalaunan na wala namang nakikinig kahit magsalita ako at wala ring naniniwala sa akin. Ang mga taong naniniwala sa akin ay walang magawa at madadamay lang sila sa gulo ko. Kaya hindi na ako muling nagsalita. Pero iba ka. Kahit na naninirmong ka o nagsasalita ng kung ano-ano, palagi kang may kakaibang lakas, napakatapang mo, at napakasigla mo. Pasensya na, Jiang Yan. Hindi ko sinasadyang pagsalitaan ka ng ganoon. Pero lagi akong natatakot. Simula noong wala na ang tatay ko, namuhay na lang si mama para sa akin. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na makita ang ibang lugar at pagkatapos. Ang tanging magagawa ko lang ay gawing mas magaan ang buhay ko hanggat maaari dahil sa tingin ko, ito ang paraan para maging malaya si mama. Para mabuhay sa paraang gusto niya.
at hindi na makulong sa sitwasyong ito. Kaya noon pa man. Mian? Huwag mo sanang maliitin ang sarili mo. At huwag mong hayaang dahil sa iyong takot, ay itulak mo ang ibang tao palayo. Ang kahulugan ng iyong pagkatao ay nagpaparamdam sa iba na sa mundong ito ay marami pa ring magagandang bagay. Hinding-hindi pagsisisihan ng mama mo ang mga sakripisyong ginawa niya para sa iyo at hinding-hindi ko pagsisisihang nakilala kita at ang mailigtas mo. Salamat sa iyo, Jiang Yan. Salamat din dahil pinagaan mo ang loob ko at lagi kang nandyan sa likod ko. Patawad po, Young President Jiang, Ospital ng Lungsod. Wala talagang nangyaring epekto ang panggugulo namin. Walang nangyaring kahit ano kay Dr. Jiang. Mga walang silbi. Ang liit na bagay na nga lang, hindi nyo pa magawa. Ito ay ang impormasyon tungkol kay Ruan Xingmian. Ruan Xingmian, Jiang Yan. Niloko niyo ako noong huli? Kaya tingnan niyo kung paano ako gaganti. Pa, ito po ang tinimpla kong tsaa para sa inyo. Matagal na po kayong nagtatrabaho. Panahon na para magpahinga. Sige, ilagay mo lang dyan. Pa, may isang bagay po kamakailan. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa inyo. Kumalat na ang balita sa buong Jiang City. Anong nangyari? Tungkol po ito sa babaeng pinakasalan ni Kuya na hindi ganoon kaganda ang katayuan sa buhay. Maaga siyang naulila sa ina at matagal na ring nawawala ang tatay niya habang ang tiyahin naman niya ay isang sugarol. Ngayon, ang buong pamilyang Jiang ay pinagtatawanan na tayo. Pa, alam niyo naman kung bakit pilit na pumasok ang babaeng iyan sa ating pamilyang Jiang. Kung anong pakay niya, siguradong alam niyo na ang sagot. Alam ba ito ng kuya mo? Siyempre po. At pinoprotektahan pa nga niya ito. Ayaw makinig sa kahit anong payo. Pinuntahan ko siya sa ospital para kausapin. Pero ayaw niya akong harapin. Sige, naintindihan ko na. Lumabas ka muna. Opo. Magandang araw po, Miss Ruan. Ako po ang mayordomo ng pamilyang Jiang. Inutusan po ako ni Ginoong Jiang. Nadalhan kayo ng ilang bagay. Sabi po ni Ginoong Jiang, hindi kanya kinikilala bilang manugang. At ang kasunduan niyo ni Ginang ay tapos na dito. Kunin mo ang perang ito at agad nang umalis sa pamilyang Jiang. Sinong nagsabi niyan? Si Ginang po. Hindi ako papayag. Kung hindi dahil sa tulong ng pamilya ko noon, matagal na sanang naghirap si pamilyang Jiang. Ngayon, may gana pa siyang magmayabang sa harap ko. Dati, noong may sakit si Ayan, kababawian lang ng buhay ng mga magulang ko, nakiusap ako sa kanya na iligtas ang sarili niyang anak, pero tumanggi siya. Halatang hindi niya itinuring si Ayan bilang tunay niyang anak. Dahil hindi naman niya ito anak, ano ang karapatan niyang makialam sa kung sino ang pakakasalan ni Ayan? Bumalik ka at sabihin kay Jiang Zhenhua, si Mian Mian ay personal kong pinili. Kung hindi siya payag, sabihin niya iyon ng harapan sa akin. Haharapin ko siya mamaya para pagbayarin sa lahat. Ma, tungkol po dito. Kunin mo na iyan para sa allowance mo. Ituring mo na lang na regalo iyan ni Jiang Zhenhua para sa pagkikita ninyo. Parang hindi po yata tama ito. Sino naman ang gagamit ng N+1 bilang Christmas bonus? Anong nangyari? Sakto ang dating mo. Gusto ni Jiang Zhenhua na palayasin ang asawa mo. Sumama ka sa akin. Pagbabayarin natin siya. Teka ma, hindi na po yata kailangan. Dapat tayong pumunta. Walang sinuman ang pwedeng umaapi sa iyo, lalo na ang taong tulad ni Jiang Zhenhua. Jiang Zhenhua. Anong ginagawa mo? Bakit mo pa sila sinama rito? Anong ginagawa ko? Ako nga dapat ang magtanong niyan sa iyo. Nagpadala ka ng tseke.
para piliting umalis ang manugang ko. Ano bang problema mo? Ang pinagmulan ng pamilya niya ay magbibigay lang ng kahihiyan sa pamilyang Jiang. Ang manugang na ito ay hindi tatanggapin ng pamilyang Jiang. Magkaiba ang pamilya niya sa kanya. Siya ay siya. Saka isa pa, ang anak ko ang pinakasalan niya. Hindi mo naman kinikilala si Ayan bilang sarili mong anak. Kung mag-asawa man ang anak ko, wala kang pakialam doon. Bakit ka nakikialam sa pinipili niya? Yes, Shuyun. Ang tingin ko sa iyo ay isa kang palengkera. Pa, mag-usap tayo ng maayos. Mag-usap? Kung may halaga pa, sa puso mo ang pagiging ama ko sa iyo, ay agad kang makipaghiwalay sa Ruan Xingmian na yan. Pero naramdaman ko ba sa puso mo na itinuring mo akong anak? Ikaw. Noong 7 akong taong gulang, 40 degree ang lagnat ko. Nasa kumpanya ka noon, nagmakaawa sa iyo ang mama ko, pero hindi mo man lang ako tinulungan. Dahil para sa iyo, mahina ang katawan ko, na parang kasalanan ko ang lahat, na parang kasalanan ng mama ko. Noong 12 taon na ako ang nanguna sa buong paaralan. Sabi mo, hindi kailangan ng pamilyang Jiang ng taong puro libro lang ang alam. Noong 18 na ako, nakapasa ako sa kolehiyo ng medisina hanggang sa pagkadoktor. Sabi mo walang silbi ang pagdoktor at muntik mo pang punitin ang notice ng admission ko para lang pag-aralin ako ng pananalapi at gawin lamang alalay ni Jiang Heng sa hinaharap. Bakit mo ba sinasabi ang lahat ng ito? Gusto ko lang ipaalam sa iyo na huwag mo nang isipin na parang noong bata pa ako ay makokontrol mo pa ako. Jiang Yan, wala kang utang na loob na anak. Anak kita at may gana ka pang hindi sumunod sa akin. Talagang pagbabayarin kita. Ano? Anak mo ako? Nagdala ka ba ng bata sa sinapupunan ng 9 na buwan? Naramdaman mo ba ang hirap ng pagbubuntis? Naranasan mo bang hindi makakain at maisuka ang lahat? Alam mo ba kung gaano kahirap at kasakit ang manganak? Siguradong iniisip mo kung bakit ngayon ay hindi na ako natatakot sa iyo? Siyempre, dahil may nagturo sa akin. May mga tao na hanggat hindi binabalaan o pinarurusahan ay hindi matatanto ang sarili nilang mga pagkakamali. Anong ginagawa mo? Huwag mo nang guluhin uli ang nanay ko at si Ruan Xingmian. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung kalimutan ko na mag-ama tayo at mapahiya ka sa huli. Mian, tara na. Mian. Salamat sa iyo. Ma, maraming salamat po talaga. Ma, wala naman po talaga akong ginawa. Ang batang ito, simulat sa pool, hindi ko pa siya nakitang magpakita ng emosyon. Parang siyang robot. Hindi ko na rin alam ang gagawin. Ma. Mabuti na lang. Iba na ngayon. Pinoprotektahan ka na niya. Natuto na rin siyang lumaban. Mian. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ma. Anong nangyari? Masyadong ba akong naging mapusok kanina? Hindi ko na naisip ang inyo ni Papa. Hindi. Ang ating little yan, napakagaling ng ginawa niya ngayong araw. Di ba, Ma? O siya, kayong dalawa. Huwag na kayong maglambingan sa harap ko. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Opo. Pangako niyo sa akin. Magsama kayo ng maayos. Opo. Jiang Yan, sabi ng nanay mo, simula noong dumating ako, doon ka lang nagsimulang hindi mamuhay na parang isang robot. Totoo ba iyon? Masyadong eksaherada talaga magsalita si Mama. Pero, totoong dahil iyon sa iyo. Kung ganoon, ano namang magiging premyo ko? Ano bang gusto mo? Gusto ko na bukas ay samahan mo akong maglaro sa buong araw. Wala kang pwedeng ibang gawin, kundi ang samahan lang ako. Sige. Hindi ko na naman nahuli. Ako na.
Galingan mo, galingan mo, galingan mo. Wow. Jiang Yan, bakit ang galing mo? Nakuha mo agad sa isang subok lang. Matatag ang kamay ko. Sige, tulungan mo akong makuha yung nasa loob. Gusto ko yung kulay berde. Sige. Jiang Yan, kung sakaling hindi ka na maging doktor balang araw, pwede kang magtayo ng negosyo ng pangunguha ng manika. Brother Yan, tumawag ang tatay mo sa opisina ng ospital at sinabi na bilang isang shareholder, tatanggalan kanya ng karapatan na mamuno sa operasyon. Ano? At sinabi pa niya, kapag hindi ka umalis, ititigil niya kay Jiang Group ang lahat ng pondong inilaan niya. Naintindihan ko. Bakit ganyan ang papa mo? Dahil naramdaman niyang binantaan mo siya, babasagin naman niya ang trabaho mo para pilitin ka. Tara, harapin natin siya para makapagtuos. Sandali. Huwag kang magmadali. Ayos lang kahit mawalan ako ng trabaho. Hindi pwede yon. Sabi mo sa akin dati, ang makapagpagaling ng may sakit ay isa sa iilang mga pangarap mo. Anong karapatan niyang gawin sa iyo ito? Bukas na natin pag-usapan ang tungkol sa trabaho. Magtiwala ka sa asawa mo, okay? Sige. Isipin na lang natin ngayon ay ang huling araw bago ang katapusan ng mundo. Puntahan natin ang mga lugar na gusto nating puntahan at magsaya tayo ng husto. Tara. Ako na. Ganyan ka ba kakomportabling pumasok sa trabaho? Gusto mo ba talaga ako ng ganyan? Kaya ka nag-aalala sa akin? Seryoso ang sinasabi ko sa'yo. Kung hindi ka mapalagay, gusto mo bang sumama sa akin sa ospital para manood ng magandang palabas? Palabasin niyo ang director at si Jiang Yan. May meeting po sila. Palabasin niyo sila ngayon din. Anong nangyayari? Tingnan mo sila. Mukhang gumana nga ang pagmamanipula ko. Mamaya uudyukan ko si Papa. Napalayasin sina Jiang Yan at Ruan Xingmian. At pagkatapos, sisipain ko rin ang tatay ko paitaas. Sa akin na ang pamilyang Jiang. Narito ka ba para mamerwisyo kay Dr. Jiang? Ikaw ba, yung board member, na gustong tanggalin si Dr. Jiang? Wala kang pakialam. Anong walang pakialam? Si Dr. Jiang ang surgeon ng anak ko. May congenital heart disease ang anak ko. 6 na buwan kaming nag-antay bago siya makuha. Kung tatanggalin mo si Dr. Jiang, paano na ang anak ko? Oo nga. Napakahusay ni Dr. Jiang at napakabait pa niya. Bakit siya tatanggalin? Bakit kayo nang aapi ng tao? Ano naman kung board member ka? Nakakataas ka na ba? Tama. Board Director Jiang, tungkol sa sinabi niyo sa akin kahapon, talagang hindi ko po mapagbibigyan iyan. Iyang si Jiang Yan ang pundasyon ng ating cardiovascular surgery at siya ang pinupuntahan ng mga pasyente rito. Ngayong sinabi mong, tatanggalin mo siya, ito ay... Hindi kami papayag. Hindi siya pwedeng tanggalin. Bawal siya tanggalin. Hindi pwede. Hindi kami papayag. Hindi kami sang-ayon. Hindi kami papayag. Hindi pwede. Hindi yan pwedeng buksan. Mariin kaming tumututol. Jiang Yan, paano ako nakapagpalaki ng isang tulad mo na nagdadala ng kahihiyan sa pamilya? Talagang nagpakasal ka pa sa pamangkin ng isang sugarol. Hoy, paano ka ba magsalita? Higit 10 taon nang nawawala ang ama ni Ruan Xingmian, matagal na rin kaming nakakuha ng papeles para dito, kaya siya at ang tiyahin niya ay wala na ring ugnayan. Mag-isa siyang lumaki at binuhay ang sarili niya. Paano ba siya naging pasakit sa paningin mo? Asahan talaga sa lalaki ko. Napakagwapo mo talaga. Anong sabi mo? Sige, napakagaling. Dahil mukhang paninindigan mo talaga yan. Mula sa araw na ito, ikaw at si pamilyang Jiang ay wala nang anumang koneksyon. Tingnan lang natin kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa likuran mo. Tita, ngayon ay wala nang ugnayan si Dr. Jiang sa pamilyang Jiang na yan. Wala ba kayong gustong sabihin?
Dahil wala na siyang kinalaman kay Dr. Jiang, pwede na sigurong mapaaga ang operasyon ng anak ko. Oo, tama. Pati na rin ang anak ko. Kami na ang susunod sa pila. Napakabuti naman ito. 27 anyos na si Dr. Jiang ngayong taon. Sa wakas ay malaya na siya sa pamilya niya. Napakasayang araw nito. Sige. Ayos yan. Jiang yan. Sasabihin ko agad sa abogado pag uwi ko. Nababaguhin ko ang aking huling habilin. Mula sa pera ng pamilyang Jiang, wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Nasa sa iyo. Sobra na kayo. Bakit ka naman ganyan makipag-usap sa tatay mo? Nay, pakinggan niyo muna po ako. Napakalaking biyaya ng mamanahin mo. Anak ka naman. Sasabihin mong hindi mo na lang kailangan? Oo nga po. Bakit naman po siya tumatanggi na lang bigla? Sige. Kasalanan ko na po. Dapat siguro ay ipinaglaban ko ito. Pinag-uusapan niyo ng garapalan dito ang mga ari-arian ng aking ama. Naisip niyo ba po na narito pa po ang aking ama? Kung magiging aso ka, galingan mo man lang, huwag kang tahol ng tahol diyan. Ikaw. Ang mga gamit ng pamilyang Jiang. Kung kanino man gustong ibigay ni Jiang Zhenhua, wala akong pakialam. Ngunit, ang mga sosyong nasa pangalan ko, pati na ang mga ari-ariang dinala ko sa pamilyang Jiang nang ako ay magpakasal, ang lahat ng iyon ay para kina Yan at Mian. Walang sinuman ang pwedeng humawak nito. Nay. Pumunta ang nanay niyo rito para ipaalalam sa inyo na kahit magunaw pa ang mundo, ang nanay ang sasalo. Yesyo yun. Bakit mo ba sinasamahan ang kanilang kaguluhan? Ako pa ang magulo? Kapag natapos na ni Yan ang operasyon sa kanila, isang diretso kaming pupunta sa lumang mansyon para hatian na ng ari-arian. Walang sinuman sa inyo ang pwedeng tumakas. Ikaw. Board Director Jiang? Board Director Jiang. Nay, paano po kung may gawin silang masama laban sa atin? Huwag kang mag-alala. Handa na po ang nanay niyo. Sa pagkakataong ito, tiyak na mapapasuko natin sina Jiang Heng at Jiang Zhenhua. At pagbabayarin. Sa lahat ng kanilang ginawa. Sige po. Bilis, Dr. Jiang. Dr. Jiang, Maaari na bang operahan agad ang anak kong lalaki? malapit na ang turn ng anak kong babae. Huwag po Mabuti kayong naman mag-alala. po. Narito ang detalye para kay Ginoong Jiang Zhenhua at sa kanyang mana. Ang 51% ng Jiang Group na share ay ipapamana sa pangalawang anak na si Jiang Heng. Ang pamilyang Jiang na lumang mansyon at ang 7 pang mga ari-arian ay ipapamana sa pangalawang anak na si Jiang Heng. Ang mga ari-arian at ipon sa ibang bansa ay ipapamana sa pangalawang anak na si Jiang Heng. Para sa panganay na anak na si Jiang Yan, wala siyang makukuha. Kuya, huwag kang masyadong malungkot. Hindi ba't nasa iyo pa naman ang iyong pambalat ngo? Siguradong gusto ng iyong mga pasyente na manatili ka. Kung ngayon din ay luluhod ka at hihingi ng tawad at aamin sa iyong pagkakamali, ako bilang ama mo, maaaring pag-isipan kong bigyan ka ng konti. Tapos na ang pagbasa ng testamento. Bakit? Hindi ka sang-ayon? Bago mo binasa ang testamento, bakit hindi mo muna sinuri ang paborito mong anak? Susurin ako? Kuya, nababaliw ka na ba sa galit? Noong huli, sinuri na ako ni Hipag. At ang resulta, may nangyari ba sa akin? Hi. Napakawalang kwenta talaga ng buhay. Parang isang palaka na humuhusga sa tao. Second Young Master Jiang, hindi ito klinika sa utak? Kapag umatake ang sakit mo sa mahalagang oras, wala nang makakapagligtas sa iyo. Bakit hindi ka muna maghintay at manood? Hindi pa naman tapos basahin ang lahat, di ba? Base po sa hiling ni Ginoong Jiang Yan, bago ang paglilipat ng mana, susuriin muna ang mga naging kilos ni Ginoong Jiang Heng. Sa isinagawang pagsusuri, 3 taon na ang nakakalipas. Si Ginoong Jiang Heng ay nadawit sa pag-uutos sa iba na mamemeke ng mga dokumento at kumuha sa pondo ng kumpanya ng $23 milyong. Nagsisinungaling ka? 2 taon na ang nakalipas. Si Ginoong Jiang Heng ay nadawit din sa panunuhol sa mga supplier ng pamilyang Jiang. Ginamitan nila ng mga peking materyales na naging sanhi ng isang aksidente at nagdulot ng malubhang pinsala sa 3 tao. Nagbigay na po ng testigo ang supplier. Totoo ba ang lahat ng sinasabi niya? Tay, siguradong binayaran nila ang abogadong ito para pagbintangan ako. Maniniwala ka ba sa kanya kaysa sa akin? Kamakailan lamang,
Nadawit din si Ginoong Jiang Heng sa pambabastos kay Ginang Ruan Xingmian. Ang lahat ng ebidensyang nabanggit ay naisumite na sa mga autoridad. Ano po? Pa, makinig ka po muna sa paliwanag ko. Siguradong sinet up nila ito para ipahamak ako, Papa. Tanga. Nag-iwan ka ng napakaraming ebidensya sa mga ginawa mo. Para ka na rin nakiusap sa iba na tapusin ka. Lahat ng mga itinuro ko sa iyo sa loob ng maraming taon ay parang itinapon lang sa basura. Pa, iligtas niyo po ako. Pa, hindi ba't marami kayong koneksyon? Ang mga nangyari noon, hindi ba't nagawa niyo iyong ayusin? Manahimik ka. Papananahimikin mo ako? Jiang Zhenhua, lahat ng marumi mong gawain, ako ang tumapos para sa iyo. Ang hawak kong ebidensya, siguradong mas marami kaysa sa hawak ng abogadang ito. Nagsasalita ka pa rin ba ng kung ano-ano? Bakit mo hinayaang ako lang ang magmana ng negosyo? Iyon ay dahil sa lahat ng illegal mong transaksyon, ay alam ko. Lakas loob mo bang hahayaang si Jiang Yan ang humawak nito? Napakaganda, nakakamangha. Sabi nga nila, kung ano ang puno, siya ring bunga. Magkakampi talaga kayong masasamang tao, ngunit wala sa inyong makakatakas. Buti na lang at naging mapanuri kayo. Burahin mo ang recording na yan. Mr. Jiang Heng, Mr. Jiang Zhenhua, nasasangkot kayo sa maraming kaso ng kriminal at pinansyal na krimen. Sumama po kayo sa amin para sa investigasyon. Ano? Sandali. Ikaw, matagal mo na ba itong alam? Ang alam ko ay mas higit pa sa alam mo. Gusto mo bang malaman kung paano ang nanay ni Jiang Heng nawala? Anong ibig mong sabihin? Dahil ngayong araw ay katapusan mo na. Sasabihin ko na sa iyo. Nasa huling yugto na siya ng sakit niya sa lapay at noong araw na nasuri siya, alam niyang hindi na siya tatagal ng 6 na buwan. Naisip din niya na ang kanyang anak ay palaging isang anak sa labas at hindi man lang makakapasok sa pintuan ng pamilyang Jiang kaya gumawa siya ng isang palabas. Nagsisinungaling ka. Ikaw. Sinadya niyang tumalon sa harap mo at sinabing pinilit ko siya para makaramdam ka ng pagsisisi sa loob ng 20 taon, para magalit ka sa akin ng 20 taon, para ang lahat ng pagkukulang mo sa kanya at sa inyong anak ay ibuhos mo ng buo kay Jiang Heng. Bakit hindi mo sinabi na mas maga? Jiang Zhenhua, noong sinampal mo ako at pinalayas, nakalimutan mo na ba? Pwes, ako hindi ko nakalimutan. 30 taon kitang pinakasalan, pero nang babae ka at nagkaroon ng anak sa labas. Kung hindi lang dahil kay Ayan, at kung hindi lang ang pinaghirapan ng mga magulang ko ang nasa mga kamay mo, matagal na sana kitang hiniwalayan. Yun din, lumayas ka. Yan. Mali ang papa. Luluhod ang papa dito sa harap mo. Nakikiusap ako. Pakawalan mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan ng Jiang Group. Ayos ba? Alam mo ba kung bakit ako pumunta rito ngayong araw? Bakit? Para manood ng palabas. Para makita kung paano ang iyong minamahal at pinalaking anak ay siyang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Hindi. Yan. Pero ako pa rin ang iyong papa. Tatay ka ni Jiang Heng? Hindi akin? Ayan, nalulungkot ka ba? Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi. Naging ama ko rin siya. Gaano man kasama ang pagtrato niya sa akin, ama ko pa rin siya sa huli. Pero, sa pagitan ng pansamantalang hirap o habambuhay na gutom, alam ko kung ano ang dapat piliin. Aba, talagang ginagaya mo pa ako ha? Ayan. Ngayong sina Jiang Zhenhua at Jiang Heng ay nakakulong na, ang Jiang Group ay nasa kamay na nating muli. Kahit na kaya itong hawakan ni Mama sa ngayon, sa huli ay kailangan mo pa rin itong pamunuan. Ibigay niyo na lang po sa akin. Ang Dr. Jiang natin ay dapat na nasa harap ng operating table para magpakitang gilas at magligtas ng buhay ng tao. Ang pamamahala sa kumpanya ay dapat ipaubaya sa isang tulad ko, nakakagraduate lang, at mahirap na estudyanteng gustong matuto.
Sige, Pero, unahan ko na po kayo. Hindi pa ako nakakahawak ng kumpanya kailanman. Kung sakali mang bumagsak ito, huwag niyo po akong sisisihin. paano naman mangyayari iyon? Nandito naman si Mama para turuan ka. Ang miyan-miyan natin ay kayang matutunan ang lahat. Salamat po, Ma. Hindi ka pa matutulog? Sabi ni Mama, isusubukan niya ako bukas, kaya kailangan ko itong tingnan uli. Hala, Jiang Yan, hindi ko pa natatapos magbasa. Sandali. Ako muna ang susubok sa iyo ngayong gabi. Sandali. Mian, maayos ka lang ba? Gusto mo bang pumunta sa ospital? 3 beses ka na nagsusuka sa buwan na ito. Bakit ka umiiyak? Magiging daddy ka na. Mula ngayon sa tahanan natin, maging 3 na tayo. Dr. Jiang, aasahan ko ang tulong at suporta mo sa natitirang bahagi ng ating buhay. Salamat sa iyo. Dahil naging pinakamahalagang bahagi ka ng buhay ko.